Maayong adlaw. Medikal nga panginihadlan sa 7 ka barangay atong gihatagan og hinanaling pagtagad. Dako kayong pasalamat kang Carlo Nograles kay daghan kay sa natabangan dire sa Davao City. Tanan sa mga nangingailangan natabangan niya tungod sa iyang libre mga tambal o libre nga medical mission. Nagapasalamat kami daghan kay tungod sa iyang kaayo og usa pa si congressman mismo nagahuna-huna og para sa katawhan nga kaayuhan. Pasalamat mi kay Congressman Nograles nga naa siya'y programa nga ingon ani o plan kalusugan, o plan kabuhayan para sa mga pobre. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini ang inyong Congressman Carlo Nograles sa Tatak Gate. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao, Mindanao, pangadlaw sa Aldichato, diri sa ato nga kalambuan daratanan nga mohatod sa mga impormasyon, kalambuang isyu butang lungsod nun nga ikaw kitang tanan adunay kalambigitan. Og syempre, ang kalambuan daratanan uban ni kami sulod sa usa ka oras, og wa kung magidusara akong kapartner. Kini inyong co-host Rafi Bermejo maayong adlaw. Atog didapit sa matag adlaw diri sa ato nga kalambuan daratanan, pinalangga sa katawhan syudad sa Davao 1st District, Congressman Carlo Nograles. Maayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanan natog tigtanaw sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Maayong adlaw niyong tanan. Salamat Congressman Carlo Nograles. Atong iskutanan di ay karog adlaw aron sab nga masayod ang atong mga televiewers at automatic paminaw. Pinag-usab di Rafi Bermejo. Raf. Sal sa atong isgutan karon nasama sa gihapon mga itagkasayuran sa atong pinanggang congressman no. Kalabot sa mga panghitabo di sa atong kongreso. Ikaduha atong hisgutan kining pag-privatize kunuhay no sa Davao City Water District ug syempre kining pag-amenda sa Juvenile Justice Law. Unya hisgutan pud nato kining bank secrecy waiver para sa mga opisyalis sa atong gobyerno ug di nato kalimtan ang mga pangutana sa atong kabarangayan. Okay, Raf, diretso na ko mga pangutana ngadto kang Congressman Carlo Nograles. Base sa among pagsabot, ginatiwas na lang sa 15th Congress ang ilang mga gimbuhaton sa gingon nga agi paguman sa second regular session, Congressman. Actually tapos nami sa among second regular session June 6 mga alas 10 hapit alas 10:30 natapos ang among session gi-adjourn nami sinidye. So buti pasabot niya na tapos ng second regular session unya karon ang ginahulat na lang namo ang State of the Nation address ni President Pinoy isip pagsugod sa ikatulo or third regular session or the last regular session of the 15th Congress. Pero bago na mo natapos ang second regular session, bago mi nag-adjourn si Nidye, gi-aprubahan na namo ang bill on the AMLA amendments, gi-adapt nato or gi-finalize na namo ang BICAM report gikan sa Senado o sa House of Representatives. So in other words, ready for signing into law na ni President Aquino. Gawas ni ana gi-adapt pud nato ang mga amendments sa Senate dito sa Terrorist Financing Suppression Act or katong crime defining the or criminalizing the crime of terrorist financing na usa kita sa mga authors. So in other words, na-adapt namong amendments, in other words, ready for signature na rin ng presidente for signing into law. And then afterwards, daghan pa tang mga naaprubahan, apil na diha ang amendments on third reading, amendments on the Juvenile Justice Act, and kining sa sin taxes. So bale kining amendment sa AMLA, Anti-Money Laundering Act, ug kining the Act defining the crime of terrorist financing will be signed into law by the President kay tapos na both on the House of Representatives and sa Senate na aprubahan na namo. Pero kining sa sin taxes na approve lang sa House and kining sa juvenile justice na amendments na approve sa House of Representatives. So ang ginahulat na lang ang counterpart gikan sa Senado. Atol sa kada break sa inyong session, Congressman Carlo Nograles, sayod mi nga sagad sa mga kongresista na sa bakasyon.
kini hangtod nga mobalik ang session karong July panahon sa SONA kun State of the Nation address ni Presidente Noynoy Aquino. Og syempre atong mga pangutana sabdi ni og unsay imong plano sa gingong bakasyon sa Trabaho lang gyapon. Trabaho lang gyapon. Actually, kadaghanan tingali sa mga kongresista, magbalik na sila sa ilang distrito, magtrabaho naman na sila, suri-suri na sa mga barangay, kay syempre, hapit na eleksyon. So, I think kadaghanan, kung diliktanan sa mga kongresista, mabisi man pud sila sa ilang mga distrito. Visiting their barangays, ang ilang mga constituents, pag-monitor, pag-implement sa mga projects and programs. Tingali, mauna ang kabisihan karon sa mga kongresista. Gamiton nila kining higayon na more than 1 month na break before ang 3rd regular session para makasuroy po sa ilang mga barangay. Okay, Congressman Carlo, murag nahapsay naman yun ang kalendaryo sa Kongreso, no? Human sa nagmalampusong katong impeachment batok kang Chief Justice Renato Corona. Unsa pud ka ang dahuman sa katawhan na karon gikan sa mga magbabalaod para sumaabot? Pagbalik na mo after the State of the Nation address ni Presidente, syempre, pakinggan namin kung unsa ang mga priority bills or unsa mga priority programs ni Presidente kay apil man diha sa State of the Nation address ang syempre ihatag nimo kung unsa ang kahimtang or sitwasyon sa atong nasod, and of course dito pud nimo isulti kung unsa ang imong mga plano para sa plano ug mga ihangyo sa Kongreso, no? Diri sa umaabot na 3rd regular session. So magpaabot mi sa kung unsay mga mensahe ni Presidente, kung naa siya mga additional na priority bills or priority measures, syempre mao kana ang atong i-take up. Gawas sa mga nakalinya na dito sa among kalendaryo or sa among list of legislative measures to be prioritized this coming 3rd regular session. Pero ang pinakatutukan namo after the State of the Nation is syempre ang budget ng 2013. Okay. Because sa ako naibawaan, tapos na ang budget call sa kadaghanan sa mga departamento ug mga ahensya sa gobyerno. In other words, na plastaran nila kung unsay pangayuan nilang budget. And then, hopefully, by July man na siya, by August, July 23 man ang State of the Nation address, so by August, isubmit na sa amo ang kining ilang proposed budget. And then amon nang hisgutan, and then magkaroon og budget hearing. So paspasan na lang namo ang kining mga hearing sa budget para maaprubahan dayon namo, so we can focus on the other legislative measures. So immediately after the State of the Nation address, I think ang budget ang pinakauna namong i-tackle. Okay. Hisgutan nato ning controversial nga issue karon, no? Kalabot sa plano nga isa pribado kuno ang water district sa nasod, ug lakip na pod ang Davao City Water District niini Congressman Carlo. Himahimayon nato ni aron na masabtan sa katawhan nga wa kay masayod sa maong isyu, no? Doon na kabay gipasaka nga balaod nun kalabot sa maong isyu, Congressman Carlo? Una sa tanan, Raf, wala may mahitabong privatization sa ato mga water districts. Labi na kining Davao City Water District. Wala tayong pinag-uusapan na privatization dito. Okay. So, mao ka na ang pinakauna na akong i-clarify. There is no plans of privatizing anything, no? So, dili ni siya privatization ang atong ginaisgutan. Ang gipasaka natong bill dito sa Kongreso is a bill nga reorganizing ang atong water sector, no? So, it's really just reorganizing kining forma karon sa atong organisasyon nato sa atong water industry. Kay last October of 2011, kung makinomdom mo, human sa Typhoon Pedring ug Typhoon Kiel, gi-appoint ni President Noynoy Aquino si Secretary Singson isip water czar, no? So ang trabaho niya isip water czar is to reorganize, no? Kining ato mga ahensya sa gobyerno
pangitaan niyang paagi na unsaon niya ang pag-rationalize sa mga functions sa daghan kaayong maahensya nga nagahandle sa tubig. Apil na diha ang National Water Resources Board, apil lang MWSS, apil na ang LUA, and then down the line, syempre, apil na diha ang DILG, apil ang National Irrigation, apil na ang NAPOCOR, ang Department of Energy, ang mga LGUs. So, kining tanang mga ahensya sa gobyerno, naa sila'y, or apil sila din sa water sector, or naa sila'y role sa water sector. So, murag, sa ato pa, murag, gubot kaayo, no? Katag-katag, unya, gubot kaayo, kining atong organisasyon sa atong water industry, or sa sistema, sa pagpadagan sa paggamit sa tubig, o unsaon ang paggamit sa tubig, unya, unsaon ang pagprotekta sa tubig, etc. etc. So, in other words, tungod kay daghan kay mga ahensya, magkinihanlan kita og isa ka super body. Na murag ibutang na lang nato something like a department, no? Murag Department of Water ibutang nato. Usa ka super body na muhandle gyud sa tanang mga tanang mga issues, ang tanang mga panginahanlan, ang tanang kinihanlan natong buhaton regarding sa water. Because we know water is not an infinite source, no? Na ay limitasyon ang water, na ay limitasyon sa paggamit, o ganit daghan at mga issues sa water, water pollution, lack of water, sobra sa water pag mag-flood, and ang paggamit sa water, safe water for drinking, water for irrigation, water for energy, water for etc. etc. So unsay nahitabo? Gikan sa na-appoint na water czar si Secretary Singson, gihinahinay niya ang pag-organize, no? And he came up with this proposal na magkaroon ng National Water Resource Management Council. So mao na siya ang murag ginatan-aw na super body. But we have to remember na kining ginabuhat niyang gina-organize na NWRMC. This is something na magkinihanlan og legislation or act from Congress para mahimong permanente ni. Kay kining ginabuhat karon ni Secretary Singson, although it is being done by him tungod kay gisugo siya sa presidente, pag abot sa 2016, wala pud takabalo kung magpadayon o magpabilin ba ang maong body or maong sistema. Tungod kay gihimo or gibuhat lamang niya kini isip secretary, isip water czar na gi-appoint under the powers of the president. In other words, pag bag-o ng presidente, posibleng mabag-o na pud na siya. So unsay nahitabo karon? Samtang ginaayos niya itong pag-organize sa tubig, magkinihanlan po siya og legislation gikan sa Kongreso. So, diri na nisulod ang kining proposed bill nato, which is one of 5 or 6 bills na gi-file diha sa Kongreso reorganizing the water industry. Now, so karon unsa bay nakabutang diri sa atong proposed law? Ang proposed law nato, which is nag-tie up po dito sa gustong mahitabo ni Secretary Singson, is i-organize nato ang atong nasod into kining ginatawag na river basin clusters, no? River basin clusters. In other words, gamito nato kung unsa man ang pinaka-major rivers nato dinhi sa atong nasod, and that river basin becomes the basis sa atong pag-organize down the line, no? So sa river basin, naatay mga major river basins like for instance Luzon, Visayas, Mindanao, to name a few, ang Abra River Basin, ang Cagayan Valley River Basin, ang Bicol River, no? Diri ang Cagayan de Oro, ang Davao, ang Mindanao, ang Agusan River. So kini ang mga major river basins nato. Now gikan dito sa river basin nato, na ay mga pipila ka mga probinsya na attached dito. So mao na siya. So gikan sa river basin na ay pipila ka mga probinsya. Now kini nga mga probinsya na attached dito sa atong river basin, mao ni sila ang mag-compose sa kanang ginatawag nato na River Basin Organization or RBO.
Now, appeal sila. Appeal sila dito. So naay mga representante gikan sa lain-lain mga LGU, mga probinsya na mahimong miyembro dito sa atong RBO. Ang trabaho sa RBO is policy, planning, and protection sa atong mga river basin para di na magkaroon ng pollution, para maproteksyonan nato ang atong tubig, para maproteksyonan nato ang paggamit sa tubig, and sila ang mag-take care kung unsaon ang mga uses na pwedeng paggamitan dito gikan sa atong mga rivers. Now, each province na ay representative dito sa RBO. Then each province will be organized as a Provincial Water Resource Zone or PWRZ. Mo na siya. And in each province, magkaroon ng 1 or maybe 2 LWSSC or kining ginatawag na Local Water Supply and Sanitation Corporation, which is usa ka GOCC. Now, kining kinatawag na LWSSC, ito siya ang magiging composed of different kining mga water districts, kining mga rural waterworks, barangay waterworks, water cooperatives, Sila ug uban pa. mag-regulate na Oh, so sila ang magiging under dito, murag i-emerge dito sa kanang ginatawag na LWSSC. And kining LWSSC will be for each province. Okay. So inana nataka-organize, mao kana ang proposal nato na mahimo siyang ingon ana naka-organize para maayo gyud ang paggamit sa tubig dili na magtinudluay, dili unya focus pa gyud ug organize pa gyud per province kana siya. Kay sa pagkakaroon daghan kaayo mga water districts, barangay waterworks, na ay mga rural waterworks, na ay mga water cooperatives ug uban pa. So medyo katag-katag ug daghan kaayo. Galibog ang tao kung asa mananghid. Niya gawas pagyud ni ana, wala pud ta daghan pud ang non-operational dinhi. So kining pag-reorganize nato will ensure na ang tanan mahimong operationalized. Functional di siya. mahimong functionalized. Mahimong functional. So ito ang gina-reorganize lang nato kining water industry, water sector nato. Now regarding sa Davao City Water District, no. Nakabutang dito sa proposed bill nato. Syempre ang focus nato kining mga non-operationalized, dili naga-operate o non-functional na mga water district. Pero doon na kita yung mga water district na very efficient, na very productive, na maayo ang ilang pagtrabaho. Apil na diha ang Davao City Water District. So dira sa atong proposed bill, naapod tay mga exemptions. And one of the exemptions is kining mga top performing ng mga water districts. So ang DCWD or ang Davao City Water District exempted dinhi sa pag-merge nato sa usa ka LWSSC. Okay. So as far as Davao City Water District is concerned, dili dapat sila mag-worry dito sa mga gawas karon ng mga balita because number one, there is no such thing as privatization in the works. Magpabilin silang independent. And then number two, ang Davao City Water District can apply for exemption because we specifically put dun sa proposed bill nato a section for exemption, especially sa mga water districts na functional, And maganda efficient. and efficient at maganda ang performance ratings nila. And then dun sa mga sinasabi nila na privatization, wala yung mahitabong privatization kasi kining LWSSC, no, usa ka GOCC ni or government owned and controlled corporation. So walay nakabutang dito sa atong proposed bill na magkaroon ng privatization. We are just reorganizing the structure sa water sector nato. Mamangani kining atong proposed bill nahulog sa Committee on Government Reorganization. Kay ato lang gina-organize kini. And mao kini ang ginabuhat karon sa atong mga ahensya sa gobyerno. Syempre, apil na diha ang Department of Housing. Usa pod na ka pending law karon diha sa atong Kongreso tungod kay ana pod no katag-katag ang atong mga housing agencies, no? So medyo libog pod kaayo. That's why naay proposal na magkaroon og Department of Housing.
kay ato lang gi-reorganize ka na siya. In the same manner, kining atong bill karon is also reorganizing ang water industry nato into something similar to a Department of Water. But under this bill, ang tawag niyan ng super body na yan is WASRA or ang Water Sector Resources Authority. Ano na siya? Ubos sa imong balaod nun, House Bill number 5497, tama ba nga among isulti nga ang Davao City Water District o lain pang susamang ahensya iabulis na o pagawag tango na, Congressman Carlo? No, first of all, sama sa akong gingon, ang Davao City Water District can apply for an exemption. Exemption. So, may mong exempted ni. In fact, that's the reason why pag form na mo aning bill, ako gyud mismo ang nag-insist na butangan og exemption clause. Kay ang nasa isip ko talaga was really ang Davao City Water District. Kay dili ang atong ginakawurihan manggod ani is naatay mga 582 ka water districts all over the country. No, 582 water districts na siya. Out of the 580 water districts, 125 sa mga water districts ang non-operational. Uy. Unya, according to records or statistics, 17 million Filipinos ang walay access sa potable or safe water. So, mao ni ang mga figures na makita nato. So, ang target nato ani kining atong proposed bill is kining nga mga non-operational ug na mga non-functional na mga water districts, kanang non-operational or non-functional na mga barangay waterworks, kining mga provincial waterworks, kining nga mga water cooperatives and etc. Kay sayang kaayo. Then daghan pang mga Pilipino ang walay access sa tubig. So we're trying to organize it para mahimong efficient. But in organizing it, kinihanglan butangan nato og exemption na kadtong mga water districts na functional, na maayong performance, nga maayo man ang ilahang ginabuhat. And dito sa ilang jurisdiction, gwapo man ang access sa tubig sama sa water district nato, Davao City Water District, na mahimong usa ka modelo, no? Usa sa mga model water districts nato maka-apply for exemption. So, gi-insist gyud na ako na butangan na og exemption clause kay para sama nato ang Davao City Water District na maayong performance maka-apply for exemption, and all other water districts na maganda ang performance maka-apply for exemption. Gawas ana, duha ang ilahang choices. One is that they can apply for exemption, or pwede sila ang mag-take the lead nga mahimong LWSSC. Di ba? So they can be the lead agency na maggunit anang LWSSC. So when we crafted the law, I really made sure na maproteksyonan nato ang water district nato sa Davao City. Kay dili pud nako gustong gubuton ang maayo ng sistema dinhi sa syudad sa Davao when it comes to running our water district. And in fact, kinihanglan i-reward nato ang mga water district na functional. Ang gina-target nato dinhi karon kini mga non-functional, kini mga underperformers o kini mga na medyo nasayang nga mga lisensya sa paggamit or pag-distribute sa tubig na wala gigamit, ngayon lang sila lisensya, pero wala sila makahatag og maayong serbisyo sa ilang mga kinsakupan. Sakto pud ba nga ubos sa maong balaod nun makatagamtam unya ang katawhan sa pag-usbaw sa presyo sa tubig, Congressman Carlo? Kanang usap pud na sa mga ginaingon lagi nila na with this bill basig motaas daw ang presyo sa tubig, no? Well, nagbutang taog safeguards dito sa atong balaod. And what we propose to do is stricter regulation labi na sa water rates, sa presyo sa tubig. Kinihanglan
na ang atong super body, ang atong mga regulatory bodies will make sure na ang tariff rate or ang presyo sa tubig mahimong steady and dili lang mga basta-bastang mapasaka, musaka ka na siya. Importante na ang atong super body will have to really regulate kining presyo sa atong sa tubig, no? Then syempre, ang ideal situation din is once we reorganize ang atong water sector, mahimong mas efficient ang pag-deliver sa tubig, mahimong mas maayo ang pagproteksyon nato sa atong tubig, and mas maayo pod ang pagplano nato sa paggamit sa tubig. Mas maayo mga policy making nato sa paggamit sa tubig. Because, again, as I said, ang tubig baya is not something infinite. Di ba? And daghan ta mga problema karon regarding sa pollution, sa drought, sa flooding, etc. And that's really why we need to reorganize ang water sector. Kaya pabalik-balik na ang problema nato. Ang pollution sa tubig, pabalik-balik na siya. Actually, nag-worsen ang pollution. Di ba? Number 2, kining drought. Kung panahon sa ting-ulan or sa typhoon, puros baha na pod, di ba? Either sobra ta sa tubig or kulang ta sa tubig. So kinahanglan gapuhon gid nato ang pagplano nato na present and present circumstances and present conditions maayong paggamit nato sa tubig, and in the future na napay mabiling nga tubig para sa mga future generations nato. Okay. Tamo po ba nga isulti, Congressman Carlo, nga ubos sa imong gipasakang balaod, angay nga mangandam ang mga empleyado sa Water District, no? Particularly sa Davao City Water District. Uglain pang susama nga mga ahensya sa posibilidad nga mawalaan silang trabaho? Well, for Davao City Water District, may exempt man sila, so walay worry, walay problema. But those na from other water districts, wala pod silang dapat kabalakan tungod kay under our proposed bill, i-absorb man pod sila. So, bisan i-merge kini mga water districts sa usa ka LWSSC o usa ka GOCC called the LWSSC, nakabutang sa atong balaod or proposed bill na i-absorb ang mga empleyado sa mga katong non-functional water districts. No, even the non-functional, because na kay super body na kay LWSSC. Unya under dito ang katong mga daang mga water districts, magkinihanlan lamang gihapon ka og mga trabahante dito. So dili ta mo hire og lain, i-absorb lang nato ang katong mga workers dito, ang mga existing. 'Di ba? So sila lang gihapon ang magpadaga ni ana. Sila lang gihapon ang magpatakbo niyan. 'Di ba? Down to the localities. Sila lang gihapon ang magpadagan sa sistema, gi-reorganize lang nato kana siya. Pero syempre sa pag-reorganize nato, we had to make sure na dili pud maapektuhan ang security of tenure, dili maapektuhan ang trabaho sa atong mga empleyado, o magpabilin pud silang empleyado. Di ba? So, empleyado sila under a different name. Di ba? Kung unsa may pangalan anang LWSSC, mao na ang pangalan na imbis na empleyado ko sa ani-ani na water district, lain na. Mahimong empleyado na ko sa ani-ani nga LWSSC. Mao na ang proposal nato. Wa man ay angay kabalakan sals, pero daghan pa pangutana kang congressman, no, apan na mag-break usa ta, hataga unsa nato gamayng oras ang atong mga pahinumdom. Ay mo gawa, balik ta dayon. Kalambuan, Dalatana. Maayong adlaw. Medikal nga panginihanglan sa 7 ka barangay atong gihatagan og hinanaling pagtagad. Dako kayong pasalamat kang Carlo Nograles kay daghan kay sa natabangan dire sa Davao City. Tanan sa mga nangingailangan natabangan niya tungod sa iyang libre mga tambal o libre nga medical mission. Nagapasalamat kami daghan kay tungod sa iyang kaayo og usa pa si congressman mismo nagahuna-huna og para sa katawhan nga kaayuhan. Pasalamat mi kay Congressman Nograles nga na siya'y programa nga ingon ani
o plan kalusugan, o plan kabuhayan para sa mga pobre. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini ang inyong Congressman Carlo Nograles sa Tatak Game. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Doon natin nabiya ang mga pangutanan SALDS, no? Kalambigit ni atong pag-privatize kuno sa Davao City Water District. Matod sa mga balita, Congressman Carlo, doon na dayon mga grupo nga andam na mangayo og kining gitawag og resolusyon di as konseho sa atong dakbayan. Aron babagan kining House Bill 5497. Pananglitan buhaton kini sa konseho. Unsay mamahimong epekto niini sa maong balaod nun, Congressman Carlo? Kung naay hatag nga resolution, ibutang po na sa records namo. Because right now, ang status manggod aning maong balaod is it's still on committee deliberations. So, syempre, daghan ang mga naghahatag sa ilang position paper, no? Kay ilang mga stakeholders na ilang mga position paper, ilang position, na ay for, na ay against, ana. So, kining tanan, gina-compile na mo. So, kung maghatag ang city sa ilang resolution, i-appeal po na mo to sa usa sa mga position papers na nakabutang dito. Actually, right now, naka-hold ning tanan. No? Kining tanan na, kining 5 or 6 ka mga bills karon na pending niya sa Congress regarding sa pag-reorganize sa water sector nato. Kining tanan is naka-hold aging paghatag og respeto sa atong presidente o sa water czar because wala pa sila matapos sa ilang mga consultations. Kay gusto namo kung maghimo mi og balaod or maghimo mi reorganization, dapat magkatugma siya sa kung unsa tong gusto pod nga plano sa atong water czar, no? Kinihanlan haom gyud siya sa kung unsa man ang nakita nga kinihanlan na reorganization gikan sa atong water czar. Kay sa pagkakaroon, they're still undergoing pod kini mga consultation process. So right now, we are just awaiting kung unsa ang final recommendation pod, no? Kay syempre as congressmen, as legislators, mangayo man mi sa tanang mga recommendations gikan sa tanang mga stakeholders. And pinaka-importante diha ang executive, syempre, kay sila man ang mag-execute aning balaod if ever. That's why we're still waiting. That's why ang tanan put on hold, no? Okay. Of course, I will really insist na katong exemption clause magpabilin lang gihapon. So para ang water district mahimong exempted siya. But if for instance magpadayon na mi sa among committee deliberations, of course we will be going also and conducting also kini mga consultation. So para kanako importante pod na kung magkaroon man og mga consultative meetings or mga consultations ang among committee ba, importante na ang atong mga representante pod gikan sa siyudad sa Davao naa pod dito. So kung unsa man ang mga gibati o unsa may mga opinions o unsa man ang mga gustong iparating sa ato gikan dinhi sa siyudad sa Davao, I would encourage them to also appear and be heard during the committee deliberations para kung unsa man ang ilang position, unsa may ilang mga opinions, madunggan nato og mabutang pod nato sa record. Diba? Because everything will be recorded in Congress. So mao pod na ang akong panawagan, rather than file a resolution, mas maayo na mag-participate sila during the consultation. But again, all of this naka-put on hold karon because nagpaabot pa mi kung unsay final nga decision o recommendation gikan sa kang Secretary Singson. Sa pinakasimpleng termino, Congressman Carlo, unsa ba ang bintahang among makuha kung galing man nga pananglitan mamugna na ang gingon nga Water Sanitation Regulation Authority kon WSRA nga matud pa nga mao'y mag-regulate sa tanang mga kumpanya sa patubig lakip na sa lokal nga mga distrito sa patubig? Ang pinaka
makuha natong advantage ani is mahimong mas simple na ug mas organized na ang atong water sector industry. No, naatay super body which is the WSRA na siya ang mag-regulate sa tanan and ma-divide na ma-organize na into river basin organizations, and then from the river basin organizations ma-determine nato kung sa ang mga provincial water resource zones or mga provinces na attached dito. Then per province na atay LWSSC, a government-owned and controlled corporation na mag-handle po dito sa supply and sanitation and distribution sa tubig para sa atong mga constituents per province. So very simple na karon, imbis na katag-katag unya magtinudloay kung kinsa ang responsable o kinsay dapat nagtutok ni ana, kay mao nang problema kung katag-katag unya libog pud kaayo, syempre magtinudloay ka na kung nagkaroon og problema, magtinudloay na sila. And ikatulo, of course, ang mga non-functional nga mga water providers, kining mga non-performing na mga water providers will become a thing of the past. And mas mahimong efficient na ang atong paghatag o pag-distribute o pag-provide og tubig sa atong mga katawhan. And kining 17 million na Filipinos na walay access sa tubig, hopefully will also become a thing of the past. After our reorganization, mahimong mas efficient na ta ug ang tanan magtrabaho na gyud, and there will be better planning, there will be better programming, ay better paggamit sa tubig ug proteksyon para sa atong ang atong tubig, labi na ang mga drinking potable water sources nato. At ta sa laing nga balaod nun na Congressman Carlo Nograles, tinuod ba nga aduna nay aksyon ang gihimo karon sa Kongreso nga amindahan ang juvenile justice law nga kasagaran nga maoy ginatudlo sa mga mayor nga maoy hinungdan sa gingon nga pagsaka sa kriminalidad nga binuhatan sa mga minor de edad? Tapos na kami sa House of Representatives, at least as far as the House is concerned. Tapos na kami sa third reading, natapos na naman ang third reading. So as far as the House is concerned, napasar na namo ang amendments sa Juvenile Justice Act. And kining pagpasar namo sa amendments, naghulat or nagpaabot na lang mi sa counterpart bill gikan sa Senado. But as far as the House is concerned, tapos na. Human na mi. And dito sa among giamendahan, no, base sa among giamendahan dito sa Juvenile Justice Act, of course, ang age of criminal responsibility giusab na namo. Sa una, exempted from criminal liability ang 15 years old and below. Absolutely. Basta 15 years old and below. Exempted from criminal liability. Karon gilower na namo to 12 and below. So exempted from criminal liability, absolute exempted from criminal liability kung 12 years old pababa. Okay. Exempted pod ang 12 years old above 12 years old to 15 years old, exempted pod from criminal liability unless acted with discernment. Discernment meaning to say, kasabot siya nga mali tong iyang gibuhat, nga krimen tong iyang gibuhat, pero gibuhat lang gihapon niya. So, mao na siya. Kaysa una manggod, ang 15 to 18 ang exempted unless acted with discernment. Karon, 12 to 15 unless acted with discernment. Pero nakabutang dito sa among amendments is presumed na acted with discernment ka na, kung 12 to 15, presumed na acted with discernment ka na kung ang gibuhat niyang krimen is murder, homicide, parricide, rape, drugs, robbery, kidnapping, kini mga high crimes ug mga krimen na dunay silot na imprisonment na above 12 years. So, kung ana ang gibuhat, no?
15 anyo siya or 14 years old, mao na iyang gibuhat, presumed acted with discernment agad. Mao na siya. Nakasayod siya. Nakasayod siya sa na iyang gibuhat. Kay liman ka 14 years old. Sa una, 14 years old, no? Nag-rape, pakawalan. Pakalan kay Tinuod. Di ba? 14 years old, nagpatay, pakawalan. Di ba? 15 years old, nag-robbery, pakawalan. Sa una. Karon dili na. And then, katong 15 to 18, no? Kining 15 to 18, ang pag-sentensya sa ilaha will be using ang kining Child and Youth Welfare Code. Okay. So, ang may tabo ani is ma-suspend ang sentence, no? Ma-suspend ang sentence. So, kay dili pa man 18, ang may tabo ani kung nakahimog krimen, mapailan sa kung acted with discernment, ana, mafailan og kaso, pwede magpadayon ang kaso, pwede siya failan sa korte. Pero tungod kay bata siya, below 18 man gud. They will be, dili siya ibutang, kung guilty, dili siya ibutang dito sa presyohanan sa mga adult. Okay. Ibutang siya sa kining institution, no? Reformatory institution ang tawag ana. Unless incorrigible. Kung incorrigible, meaning to say, dili gyud ma-reform, dito na siya ibalik sa korte para sentensyahan siya. Pag-abot niya sa 18. No na siya. So, magkaroon og gining ginatawag na suspended sentence, even if guilty, suspended sentence, kay bata palagi, below 18 man. Bata palagi, pwede siyang masilutan, pero tungod kay bata, dili siya isagol sa prisohanan sa mga dagkong or hamtong or mga above 18. No? Kay ang purpose nato ani is nagtuo ta nga tungod kay bata pa siya, pwede pa siya ma-reform. So sa pag-apply sa balaod nato, okay, acted with discernment, okay, guilty siya. Pero pag-pronounce sa guilty, dili usa nato na isagol sa mga hamtong kay tagaan nato priority ni na ma-reform nato. So lalita asay butang mo sa DSWD. DSWD. Na mga reformatory institutions, ang DSWD ang nag-aalaga niyan, ang DSWD ang mag-ensure na ma-reform kining bataa. Pero kung incorrigible, di gyud madala. Pag abot sa 18 years old, ibalik nato na sa korte for pronouncement of sentence. Okay. And pag pronounce sa sentence, di na kay 18 naman gyud. Dito na. Prison. Di naman 18 naman gyud siya, dito na siya ibutang sa prisohanan sa mga dagko. But while hindi pa siya 18, i-reform usa nato sa institution na ang nagpadagan isang DSWD. Okay. Doon na kabay kasayuran, Congressman Carlo, kung usay kahimtang karon sa House Bill 6052 diya sa Senado o kanus-apod ka ni mamahimong hingpit nga balaod, Congressman? I don't know kung unsa ang status. Of course, kay natapos na ang House of Representatives, under pressure karon ang Senate to make their own version of the bill. And I'm sure daghan pod ang mga local executives, mga PNP officials, ang mga nag-execute sa ato mga balaod, lamin na kining mga criminal laws nato, ang naga-pressure karon sa Senado na, uy, tapos na ang House, kamo na sad. So, nagpaabot na lang pod mi kung unsay buhaton sa Senado. Okay, gusto lang may makasayad, Congressman Carlo. Sa imong pagdesisyon nga mahimong principal author no sa House Bill 6052, tungod ba kini sa pagduso sa mga lokal nga mga opisyales? Yes, actually daghan sa atong mga kongresista karon sa kining 15th Congress ang daan or dating nga mga local chief executives. So naatay mga former mayors, naatay mga former governors, naaputay mga police, former police nga nahimo ng congressman, balaod na. And usa kini sa gina-push gyud nila.
tungod kay dati, tung naapa sila sa local government, dati naapa sila sa kapulisan, nakita gyud nila na kining Juvenile Justice Act, kining nga maong balaod, giabuso gyud. Ug kadaghanan sa mga nag-abuso ani is ang mga criminal syndicates, mga sindikato. No? Tungod kay pagkapasar niya na, siyempre kabalo sa, uy, basta below 18, uy, basta below 15, kaya na di ay. So, kinsay ginagamit nilang courier sa drug? 15 years old. Kinsay ginagamit nilang mag-hold up Bitaw. sa mga taxi, ang mag-hold up sa mga bus, mga 15 years old, below. Mao ni ang ginagamit nila. Tungod kay, kita gid nilang, uy, lusot gyud na ani. And so, nung naging congressman kini mga local chief executives, mao gyud kini ang usa sa pangayo gyud nila na ito i-push talaga natin ito. So, mao na ang nahitabo. That's why sa House of Representatives walay problema. No, napasar dayon nato kana. And in fact, diri pod sa Davao City kabalota na atong mga local officials dinhi ug atong mga kapulisan gipangayo pod nila sama sa uban pang mga lokalidad. And so, I think, tungod kay sa House of Representatives, medyo mas duol ta sa atong mga distrito, kita gid nato kung sa mga panginihanlan, napapaspasan gid nato diha sa House. So, karon ang Senate na ang atong ginapaabot. Di ano mo makita, Salz, no, nga dili lang ang mga otoridad ang gabasa og balaod, pati mga kriminal karon gabasa og balaod. Natural. Pero makalusot yun sila ba? Oo. So, doon na pa kayo mga pangutana, Salz. Okay lang, Congressman, diskutan nato live pang mainiton karon nga issue. Karon nga panahon gingon nga bank secrecy waivers alas sa mga opisyalis sa gobyerno. Nakita kanamo sa television, sa national news nga nagpadayag sa imong suporta nga may kalambigitan sa gingon nga balaod nun nga gipasakan ni Senador Chis Escudero, Congressman Carlo Nograles. Pwede ba pinimahatagan o makitinaawan may karabutan ini? Actually, nagpirman ako isip co-author. So, sa Senado, ang nag-file niya na is si Senator Chis Escudero. Diri sa House of Representatives, ang iyang papa, ang iyang amahan, si Congressman Sani Escudero, ang nag-file sa counterpart diri sa House of Representatives. So, mi-appeal na lang pud ko, isip co-author ni Congressman Sani Escudero. So, kining proposed bill sa mga Escuderos is magpirma o waiver ang tanang public officials and employees nga waiver sa bank secrecy, waiver sa ilang mga bank accounts, bank deposits, waiver pabor sa ombudsman. So, in favor sa ombudsman ang among waiver, dili sa bisang kinsa, pero in favor sa ombudsman. So, requirement na sa tanang empleyado o mga opisyales sa gobyerno whether unsa kataas hantod sa unsa ka ubos nga sa pinakaubos na government official magpirma og waiver na pwede karong silipon sa ombudsman ang imong mga bank accounts, ang imong bank records, ang imong bank deposits, whether here in the Philippines or outside the Philippines. Kining gingon nga Congressman Carlo Nograles nga ang Senate Bill 107 ni Senador Chis Escudero gitawag matud pa sa English nga an act requiring public officials and employees to submit a waiver in favor of the ombudsman to look into all deposits of whatever nature with banks within and outside the Philippines. Gusto lang namo hatagan og pagdagad kining giingon nga bank outside the Philippines. Posible ba ni Congressman Carlo Nograles? Well, outside the Philippines, dili kayo tasayod sa mga balaods gawas sa atong nasod, no? Kay pilagod ka nasod na siya. Pila ka countries around the world, diba? So na ay lain-lain sila mga banking laws. Of course, dili nato pwedeng amindahan ang mga banking laws sa lain-lain mga nasod, di ba? So, ang pwede lang natong buhaton is maghatag lagi og waiver sa tanang mga bank deposits, sa tanang empleyado, bank deposits inside and outside. Yapil na lang namong outside kay para wala sila laing
ikasulti pa. Kay mo yun lang ka within the Philippines. Mo yun po na sila. O nga nung within the Philippines lang. Basin pwede na mo na, pwede makalusot mo kay taguunan ninyo dito sa Lain nasod. laing nasod. Nya karon apil na po ng laing nasod. Mo yun na po sila. Pero naay mga laing nasod na pwede lang dili pwede silipon na kay absolute confidentiality. But again, anong gawin natin? Wala naman tayong hold sa mga banking laws ng other countries. But ang importante lang, maghimotag waiver, ana. Now, it will be up to the Ombudsman now in the Republic of the Philippines on how they will now make representations with other countries in opening ang bank account kung naa may bank account. No? Ang importante, mag-execute og waiver for purposes of investigation, sab. No? Because maybe with that waiver, we can compel even the banks in other countries, no? Nga i-compel, baka kaya natin i-compel for them to communicate kung unsa ang mga deposits sa katong public official na atong gina-imbestigahan. Gawas niya na, we have to make sure na protektado pod or maayo ang atong mga balaod na para maglisod pod ang mga whoever, public officials, employees, labi na, from transferring funds from the Philippines to other countries. Diba? So, first things first, let's execute the waiver. Let's look at all the loopholes. Pangitaan na to kung sa mga loopholes, sama ni Ana, ingon mo, gawa sa nasod, watay control diha. And then, let's plug the loopholes. Pero importante, na ang balaod, and probably during the course of kining mga discussions, kining mga loopholes, mapagawas na to, and then basin dito during the course na ginabuhat na to ang balaod, ang proposed bill, mahibawan na to kung unsaon na to ang pag-plug niya ng tanan. Ubos sa maong bill, Congressman Carlo, unsay mahitabo niadtong mga government officials nga di mo pirma sa bank secrecy waiver? Under the law, if they don't sign the waiver, they cannot continue with their office or they cannot enter into their or assume their positions. Ano lang kasimple. So, unless magpirma ka ng waiver, dili ka pwede mo lingkod diha sa imong katungdanan. Elective or appointive Elective, positions? appointive, it doesn't matter. It doesn't matter. So, tanan, public officials, dili sila makapadayon sa ilang katungdanan, sa ilang posisyon, ug dili pud sila makasulod sa ilang mga posisyon. Okay. Congressman Carlo, ang mga kalyado ni Presidente Aquino, mingon nga si Pinoy kuno titulado nga magkinaugalingon, no? Doon na daw siya privacy ug dili ang nga ipugson nga mopirma sa bank secrecy waiver. Unsa imong reaksyon kalabot ni Congressman? Mao lagi na ang argumento tungod kay ang gusto man gud nilang mahitabo is magpirma og bank secrecy waiver in favor sa tanan. Di ba? In favor of anyone. Except Pinoy, matod nila din. No. Ang argumento man gud, Raf, is invasion of privacy. Tungod kay ang gusto nilang mahitabo is ang tanang opisyales mo pirma og blank waiver sa bisan kinsa. Bisan ikaw, bisan sila diha sa gawas, bisan kinsa nga tao pwedeng mo tan-aw sa iyang deposito sa bangko. Okay. So gubot kayo. So of course there is naay sense kanang ginaingon nila na invasion of privacy because you're executing a waiver for anyone and everyone to look at your banking records. So that's why ang proposal diri is in favor of the ombudsman. Kay para isa lang katao. Isa lang ka-opisina ang pwede mo tanaw. Dili bisan kinsa, ang kalaban nimo, ang mga kalyado nimo, ang mga boss nimo, mga former boss nimo, ang mga teacher. Bisan kinsa pwede mo tanaw. So yagaw kayo. And again, pwede man i-argue na invasion of privacy. That's why ang katong ubang mga opisyal nagihagit karon mag-execute of waiver, nag-execute sila of waiver in favor of the ombudsman. Kaya para ang ombudsman lang, kaya siya lang mapud ang may authority o karapatan na mo imbestiga. Wala na may lain. So, yung open and blank waiver in favor of everyone,
may punto sila na it's an invasion of privacy because liman ka, bisan kinsa diha, pwede mo tanaw sa imong banking records. Kidnapper ba na, hold upper ba na, or criminal ba na, terorista ba na, or kalaban ba nimo na, pwede mo tanaw sa imong banking records. Medyo mali sad, diba? Matud pa sa ba mga lokal nga opisyal nga supak og dili po daw sila mo pirma sa gingon nga bank secrecy waiver tungod kay nakalapas kuno sa maong binuhatan nga nalatid sa provision sa Constitution nga ang katawhan dunay equal protection of the law. Unsay imoy kasulti may kalabihan? Mao man gani na ginasuportahan nato kining bill ni Senator Cheese o si Congressman Sunny Escudero kay para pantay-pantay. Di ba? Na equal protection tungod kay tanan. Tungod kay tanang opisyales sa gobyerno, public officials and public employees, pantay-pantay tanan kay ang tanan mo pirma sa waiver. Ang problema karon is hagito ni mo pirma, nay uban na mo pirma, nay uban nga dili mo pirma, dili na equal protection. Kay uban mo pirma mo sugot mo pirma, unya uban alangan pud mo pirma kay liman ka ako mo pirma, unya kalaban nako di mo pirma. Dapat sabay mo pirma, ana ba? Di ba? Kay otherwise disadvantageous kay sa ako or disadvantageous kay sa iya, di ba? Kay liman ka sila mo pirma, ang uban dili mo pirma. That's why para equal protection, para patay-pantay tanan. Para pantay-pantay, ang tanan pirma. Ang tanan required mo pirma. Kaya para ang tanan mo execute a waiver in favor of the ombudsman, ang ombudsman karon masayon para sa ombudsman na mag-imbestiga karon kung naa may reklamo or medyo suspicious man, medyo kuyaw na ang lifestyle, di maka-lifestyle check na yun siya, pinagay sa pag-imbestiga sa imong mga banking records. Marag di na magid nato kapugan raf. Ubay-ubay para bagid siguro na imo mga giandam nga pangutana raf. Ubay-ubay gyud kay ang mga pangutana sa barangay murag di na gyud may sakto sa atong oras sal. Labi na nga hapit na ra ba ang gingon nga away ni Manny Pacquiao ug Bradley. Og syempre Congressman Carlo Nograles di na magid nato kapugan og imong ipaabot lang gyud kadto pud sa ato mga kaigsunan og naabag gyud koy palibre nga pasundayag di Pacquiao ug di Bradley. Og siyempre, tanang-tanang mensahe para sa katawhan Congressman Carlo. Yes, actually, nalang yapon, sama sa na andan, na atay libreng free showing nato sa Pacquiao Bradley diha sa Maa Gym lang gihapon. Karong June 9. June 9 diha sa Vegas. So, magkita-kita ta dito kay ito mapod ko dito sa tanaw pod diri sa Maa. No? And of course, kay adjourned sinedye na ang Kongreso in preparation sa among third regular session. Of course, expected man pod na balik man ta diri sa atong distrito, so expected lang gihapon na magkita-kita lang ta diha sa atong mga barangay. Magpadayon kita sa atong paghimamat, sa atong pagsuri-suri sa matag purok ug matag barangay nato aron mahibaw-an nato kung unsay mga kahimtang, unsay mga solusyon, unsay mga problema, unsay mga proyekto, mga programa na angay po natong ikahatag sa atong mga constituents. So magpadayon kita sa atong pagserbisyo ug pag-alagad kaninyo labi na sa atong mga barangay dinhi sa unang distrito. Kayong tanan daghang kayong salamat sa inyong kanunay na pagtan-aw sa atong programa ug sa akong asawa na si Marga ug sa tulo na akong anak nga sila si Mateo, Massimo ug Nika. Kayong tanan daghang kayong salamat ug maayong adlaw. Okay, salamat kay Congressman Carlo Nograles. Raf? Yes, Sals, gusto lang ako pasalamatan si Jack para sa atong set ug si Kata Galineto sa atong makeup. Ug get well soon para sa akong silingan kay Ruben Sabaldan na stroke in town, no? Get well soon. Wal matay oras kininyo igalas kahanginan. Rafi Bermejo nag-ingon may adlaw kaninyo. Og siyempre sa ato mga televiewers, sa ato mga tigpabinaw sa Batag Gargunya, Bombet and Matit Castillo, og Karen Lamorina at DJ Corpus. Inyo alagad, Saldi Chato, Magatao. Kalambuan, Dalatmanan. Maayong adlaw. Medikal nga panginihanglan sa 7 ka barangay atong gihatagan og hinanaling pagtagad.
Dako kayo mo pasalamat kang Carlo Nograles kay daghan kay sa natabangan dire sa Davao City. Tanan sa mga nangingailangan natabangan niya tungod sa iyang libre mga tambal o libre nga medical mission. Nagapasalamat kami daghan kay tungod sa iyang kaayo og usa pa si congressman mismo nagahuna-huna og para sa katawhan nga kaayuhan. Pasalamat mi kay Congressman Nograles nga naa siya'y programa nga ingon ani o plan kalusugan, o plan kabuhayan para sa mga pobre. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini ang inyong Congressman Carlo Nograles sa Tatak Game.